Ang Kawaguchiko ay isang lake sa Yamanashi, Japan na nasa ibaba ng Mount Fuji. At inikot namin ng asawa ko ang Kawaguchiko gamit ang bisikleta na may layong 17 kilometers sa first day travel namin dito. Ay natin dumaan dito pa uwi ba? Kaya kami nagbisikleta kahit malamig ang panahon dahil parang mas na-enjoy namin ang travel namin ni Rochelle habang tinitignan namin ang tanawin ng dahan-dahan habang nagmamaneho kami ng bisikleta. Kaya bago matapos ang taong 2025 ay nag-empake na agad kami at kumain na muna ng sandwich malapit sa bahay namin bago bumiyahe papunta sa Kawaguchiko Free Parking. So, kakababa lang namin sa highway. So, hinahanap namin kung saan pwede mag-parking dito. Siguro mga around mga 11 minutes na lang kami. Nandito na kami sa parking area. So, sakto. Marami pa kami na park kasi maaga rin kami nakapunta dito. Kaya lang naantok pa akong aga namin ang gising ni Rochelle. Pagkadating namin sa Kawaguchiko Free Parking Area ay naghanda na muna kami ng mga gamit namin. So, maglalakad muna kami siguro mga 700 meters. Magre-rent kami ng bike sana may ma-rent kami. Pero sa tingin ko, makaka-rent naman kami kasi wala pa masyadong tao. So, maaga-aga pa mag-aayos muna kami. Pag naglalakad kami papunta sa rental bike ay naramdaman agad namin ni Rochelle ang lamig dito. Ang lamig sobra. May dala akong bonnet kaya lang tinatamad ako maglabas sa bag ko eh. Ang lamig. Kap-rental bicycle. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Dandaran. At sa wakas ay nakita rin namin ang rental bike na hinahanap namin. Dito sa Kawaguchiko ay marami kang makikita ang rental bike kaya lang may konting kamahalan siya kumpara sa ibang lugar ng Japan. Let's go! Mga kaming itlog, balot na balot. Ang Oike Park ay isang tahimik at magandang park ng Lake Kawaguchi. Makikita rito ang mga poplar trees na maganda tignan at may walking path sa tabi ng lawa na perfect para maglakad, mag-relax o mag-picture habang nakikita ang tanawin ng Mount Fuji sa malayo. Kaya naman ito ang aming unang pinuntahan. Next is doon kami pupunta. Pagtapos namin dito sa Oike Park ay dumaan na kami sa Ohashi Bridge. May 5 lake ang Mount Fuji. Lake Kawaguchi, Lake Motosu, Lake Sai, Lake Shoji, Lake Yamanaka. At nag-iisang Ohashi Bridge na tulay sa mga lake na ito. Kaya hindi na rin siguro nakakapagtaka na naisama ito sa Japan's 100 Best Road. Running down the same road like so many times before. I never felt as lonely, but I'm trying not to show. Ang lamig dito pagbaba ng bridge. Lamig nga sobra eh. Siguro kasi hindi na ano ng araw dito. May bundok sa kabila. Kaya ang lamig sobra. So, nandito kami sa Lake Kawaguchi Rowing Center. So, wala namang masyadong ganap dito. Maganda lang yung view, nakaka-relax. So, kapag may kasama kayong mga parang anak nyo or family, masarap siguro dito. Pero hindi ko lang alam kung pwede mag-picnic dito. So, hindi ko alam kung ilang kilometer na yung tinatakbo namin dalawa ni Rochelle. Kasi hindi naman ako gumagamit ng navigation. So, hindi ako nakapag-download ng apply. Si Google is baka mawala yung battery ko, mahirap na rin. After namin dito is pupunta kami sa Nagasaki Center. Maghahanap kami kung may machichicha kami dalawa ni Rochelle kasi time check is 11:30 na. So, napapatigil-tigil kami. Mabilis lang siya magbike. So, kapag iniikot nyo yung Kawaguchiko na to is almost siguro 17 to 18 kilometer. So, aabutin kayo kapag dire-diretso daw. Ang sabi nila is 2 hours. Pero kami dalawa kasi ni Rochelle is umiikot kami and then nag-i-stop. Kumukuha kami ng mga drone shot. Tapos kapag may makakain kami, mag-i-stop kami. Kapag gusto namin mag-picture, mag-i-stop kami. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kami nga aabutin dalawa. Pagtapos namin tumambay ng ilang minuto dito sa rowing center, ay nag-bike na kami papunta sa Oishi Park. Hindi namin namamalayan ni Rochelle ang gutom namin habang nagbabay kami dahil nalilibang kami sa sobrang ganda ng views dito. Sino ba naman ang hindi malilibang sa bawat padyak mo sa manubela ng bisikleta mo ay ang bumubungod sa'yo ang Mount Fuji. Buti maganda rin yung panahon niyan. Kitang-kita yung Mount Fuji. Mount Fuji ba bro? Pagod ka. Gutom ka na, no? Tumasakit yung dito ko. Sabay ito eh. Yung sabay ko, okay naman yung taas niya, yung upuan niya. Yung problema ko is, yung parang yung handle niya, masyado siya malapit sa katawan ko. Pero okay lang. Exercise na rin naman ngayon. Ang next destination namin siguro is sa Oishi Park. So, doon na lang kami siguro kakain ng ice cream. Tapos mga mochi doon ang alam. Kasi dati nakapunta na rin kami ni Rochelle doon. Nagugutom ka na? Pag may nadaanan tayo, kumain na tayo. At dahil nakaramdam na talaga kami ng gutom ay dumiretso na kami papuntang Oishi Park para kumain. Ang Oishi Park ay isang sikat na lugar dito sa Kawaguchiko dahil kitang-kita ang Mount Fuji rito. Mamayang gabi ay kakain na kami ni Rochelle na marami kaya kinain na lang muna namin dito ang mochi nila at ang chicken.
Fuji Dango. Parang masarap. Fujisan Dango, 1つと takoyaki na whole. Ang mochi ay isang traditional na Japanese rice cake na gawa sa malagkit na bigas na pinapasingaw at pinapalo hanggang maging malambot at stretchy. Kilala ito sa chewy at sticky na texture niya. Itadakimasu. So madaming tao dito, bahala na. Pakapala na lang ng mukha. Ang different ng takoyaki na to is para siya mochi kapag kinain mo. Yung mga kinakain nating iba is hindi parang mochi. Ito parang mochi. Pag kinain mo, malalaman mo. Ngayon lang ako nakakain ng ganito takoyaki. Parang kadalasan parang fried na siya or ano, diba? Crunchy na yung labas niya. Ito parang mochi yung lasa. Sarap talaga ng dango. Diba parang siya mochi? Parang yun yung pakulo nila diba? Ayun yung kakaiba niya sa ibang takoyaki. Masarap nga. Sikat kasi itong lugar na to kaya sobrang daming nagtutour. Di ko lang alam, siguro more on from Korea sila and China. And after namin kumain dito ay naghanda na kami para makapag-bike na ulit. At tinuloy na namin ang pag-ikot namin dito sa tabi ng Kawaguchi Lake. Let's go, baby. Someone else's fears. If you think about it, forgot how to breathe. Now the weather is clear. My dear, staring in your face with things with the mirror. Like a zero, no one's gonna be here. Don't need a mask or a hero. Like a zero, like the same place. Marami kaming tunnel na nadadaanan. Pero kapag magta-tunnel, dito dapat kayo magsa-cycling. Parang abandon na ewan ko. Naiiyi ka na, no? Hanap tayong CR. Lamig. Lamig? Woo! Beb. Hello? Beb. Oh, May multo ata dito. may multo? Oh, Meron, nasa likod mo. lamig eh. Dahil sa mahaba-haba na rin ang biniyahe namin ay naghahanap na rin kami kung saan pwede magpahinga at mag-toilet. Makakahanap din tayo ng toilet mo. May sasakyan ha. 200 meters na lang daw. 400? 200. Doon ako, bebo. At sa wakas, nahanap na rin namin ang Katsuyama Roadside Station kung saan kami pwede makapagpahinga. Meron na rin nakita. Ayan o, for sure meron dyan. Wait lang, beba. Ako muna. Kang tatawid. Delikado. Wag, beba. Okay. Kumuha muna kami ng coffee ni Richard. Malapit na rin kami sa goal namin. Sarap na ng ganito. Pahinga lang, relax lang. Yung bala kasi talaga namin dalawa ni Richel. Kahapon dapat kami umalis. Kaya lang, parang nung last week nang tinignan namin yung panahon, parang uulan siya. So, minove namin ng 1 day. Pagkatapos namin magpahinga dito ay bumalik na kami sa pinagparkingan namin kanina. And I don't know what happens between the night and day. Ganda talaga ng Mount Fuji. Sunrise over Broadway. My voice disintegrates. So, nasoli na namin ni Richel yung bike. Papunta na kami sa parking area. Pagkasoli namin ng bike namin ay nagsasakyan na kami papunta sa hotel namin para makapag-check-in agad. Yun, lamig pa rin. Dry na dry yung kamay ko, tapos sobrang lamig pa rin. Papunta na kami sa hotel. Siguro mga 2 kilometer lang. Start from parking area. Ingat lang din dahil maraming nagbabike na. Pagdating namin dito sa hotel ay nag-check-in na agad kami para maayos namin ang gamit namin agad. Kaya ito rin yung pinili naming hotel dahil malapit lang siya sa Kawaguchi Lake at tabi lang siya ng yakinikuhan na gusto namin. Every time na nagta-travel kami ni Richel ay talagang naghahanap kami ng yakiniku. Parang regalo na rin namin sa isa't isa. Day 2, let's go! Nag-yelo na yung sasakyan namin. Grabe yelo. Kinaumagahan ng day 2 namin ay pumunta na agad kami sa parking area sa Kawaguchi Lake. And guess what? Nanghiram ulit kami ng bike. Ang plano namin sa day 2 namin ay puntahan namin ang mga lugar na hindi namin napuntahan noong day 1. At may mga nadaanan kasi kami kahapon na lugar pero hindi namin to napuntahan. Kaya naman pumunta agad kami sa Kawaguchi Station dahil may malapit na convenience store dito na sikat daw at kitang-kita rito ang Mount Fuji kaya dito na lang kami nagkape. So, nandito ulit kami sa bridge. Ganda talaga ng panahon ngayon. Parang konti yung tao na dumadaan ngayong araw dito. Kahapon, mas marami siya. Siguro mag-New Year na rin kasi. So, December 30 ngayon. So, mamayang gabi, uwi na rin kami ni Rochelle. Ang gusto lang din namin dito ay yung ambience ng convenience store nila. Kaya di rin namin maiwasan ni Rochelle na huminto at magpahinga dito.
Yan, mga 3 minutes na lang daw kami sa pupuntahan namin. Bahala na. Parang na-enjoy lang talaga namin dalawa ni Rochelle yung bike. Pagtapos namin dito ay dumiretso na kami sa Museum of Art para ma-enjoy namin ang view namin. So, dito na kami dalawa ni Rochelle, nakahanap kami ng parking ng bisikleta. Titingnan namin kung maganda yung spot dito. Kasi kahapon, dumaan lang kami dito sa street na to, pero hindi kami pumasok. Dito sa bandang Museum of Art ay may makikita kang mga cafe na pwede mong tambayan kung gusto mong mag-relax. At may maganda rin ditong view ng Mount Fuji na pinartneran ng lake pa. Sa sobrang na-enjoy namin ni Rochelle ang view dito ay di namin napapansin yung oras at hindi pa pala kami nakakakain. Kaya naghanap na kami ng pwede namin makainan agad. Go. Tara na. So, hindi namin napansin yung oras na rin. Gugutom na kami. Gugutom na ako. 1:30 na. Sa mga gantong sitwasyon ay isa lang ang solusyon. Yan ay kumain sa convenience store. Saka yung chicken. Chicken. Hati lang din chicken. Ang kinain lang namin ay spam musubi, dumpling with soup, chicken leg, at salad. Spam musubi. So, spam siya tapos may nourish siguro. Tapos ito may dumpling with soup. Kasi gusto ko ng soup. Kasi kahapon puro mantika na yung kinain namin dalawa ni Rochelle. Tagal ko hindi nakakain ng spam talaga. Ewan ko kasi yung sa mga restaurant na nandito parang hindi siya bagay sa lunch namin na gusto ni Rochelle. Tapos maraming taco. Gusto mo na ako talaga. Hindi ako fan ng mga convenience store na pagkain. Pero healthy naman din to eh. Dumpling lang siya tapos wala masyadong mantika. Sarap niya sobra. Ang ganda lang ng convenience store nila dito kasi iba yung ambience. Same sa Hakone eh. Color brown yung mga parang convenience store nila. Mo do de mo ii, シャレにならないくらいきわめきもがいて投げやりまた悔やんで冴えない表情を映す鏡に違うよ息継ぎをして今日も泳ぎ続けよういつかまた鼻歌混じりで笑い飛ばすからその日まで待ってて回れ回れと回れ回るそう君の笑顔でフォローしてよ回れ回れと巡り巡る今ほころびのその先Sa bawat ikot ng gulong, mas napapatunayan namin na hindi mahalaga kung gaano kalayo ang pupuntahan basta magkasama. Ang Kawaguchiko ay hindi lang lugar para sa amin. Isa itong alaala na dadalhin namin kahit saan. Rio, kung napapanood mo tong video na to, ibig sabihin ay tumatanda na kami ni mama mo at lumalaki ka na. Gusto lang namin sabihin sa'yo na i-enjoy mo lang ang biyahe mo sa buhay at kaya mo yan. Nandito lang kami ni mama mo. 一つさ諦めないよ今日も歌い続けよう Habang pabalik kami dalawa ni Rochelle sa parking area ay may nakita kami yung fruits market sa highway nila. So, nag-stop muna kami dalawa ni Rochelle dito sa parang market. Kahapon pa namin nakikita to. Nanlan naman namin kung ano meron dito. Habang nandito kami ay napansin ko na mura lang yung orange nila. Kaya naman ay bumili na ako para may mauwi kami sa bahay. Pagtapos namin dito ay dumiretso na kami sa parking area dahil kailangan na rin namin bumalik. Konti na lang tayo. Saan ba? Ay, doon pa na eh. Doon yung parking namin, doon banda. Siguro mga 1-2 kilometer. Nasa parking area na kami. Malapit na lang yan.